Okay, magandang araw sa lahat ng ating mga ka-59, mga kasamahan natin sa industriya, sa security industry. Ako po ay nagpapasalamat na sa isang pagkakataon, gagawa tayo ng informative video para din maitulong natin sa ibang kasamahan natin sa industriya na yung mga security guard na nakapag-acquired ng LISP or License to Exercise Security Provision, ngunit hindi naman nakapag-attend ng proper security training doon sa mga accredited and registered training school. Yung iba talagang nagpe-perform actual ng pagbibigay seguridad ng mga establishment o kaya yung mga iba nating kasama dyan na matagal na training, ngunit pagdating sa time na nag-expire na yung license, hindi na po nakapag-training ulit, hindi nakapag-attend ng refreshing training course at nakapag-process ng mga security license. Ganito, isa sa mga nakikita ko sa sa mga kapwa ko rin na may malasakit sa security industry na nag-upload ng mga informative video, ngunit masasabi natin na parang kulang. Siguro kulang sa pag-research at saka yung sa understanding. Mas maganda kasi pag magbigay tayo ng i-share natin, dapat kumpleto lahat para din yung makapanood, yung walang knowledge, walang idea, talagang kumpleto yung nila, yung matutunan nila. Halimbawa na lang, merong isang video sa nag-upload, hindi ko alam kung siya ba ay isang officer o kaya siya ay isang security guard na in profession na nag-upload ng isang video patungkol sa sa warrantless arrest. Kasi medyo technical kasi itong discuss na to, itong topic to. Paalala lang po na hindi po ako marunong at hindi po tayo nagmamarunong, ngunit ito po ay ating nalalaman nung tayo pa po ay nag-aaral at sa hanggang ngayon nag-aaral pa rin tayo. Yung video na nagsasabi na at nagtatalakay sa discussion na yung sinasabing warrantless arrest, yung inilagay nila na citizens arrest. Yan, lahat naman tayo mga citizen, pero hindi natin talaga na sa pagmamalasakit nating makashare ng informative video ay parang kulang. Sana naman itong video na to makatutulong din sa iba na lalong-lalo na merong nag-perform ng actual security services, mga guard natin na hindi nakapag undergo ng proper training. Ano ba yung arrest? Muna natin yung word na arrest. Sasabihin natin na yung word na arrest, ito yung panghuhuli, ito yung sabihin sa Cebuano, Bisaya term pa, pagdakop. Okay? Isa po ako kasi yung Cebuano. Kaya yung sa accent ng binibitawan kong mga salita, talagang ako isang Bisaya o Cebuano. So, yung arrest, dapat malaman ng security guard ano ba yung exact definition ng arrest, saan yung sinasite, ano yung citation law, o ano yung libro na kinunan doon sa salitang arrest. Okay? Sa mga makapanood nito, kuha kayo ng ballpen tsaka papel, kung ano man yung pwedeng yung masulatan, i-take note nyo na para pag-attend nyo ng proper training. Kung merong nagpaplano dyan na mag-attend ng proper training sa isang registered and accredited security training school, pwede nyo magamit lalong-lalo na pag may yung instructor nyo nag-question kung ano yung legal basis to arrest a person without the virtue of the warrant of arrest or arrest warrant. Isa-isahin natin. Ano ba yung arrest? Ano ba yung definition? Anong citation law? Saan yung mababasa? Anong libro? Okay? Sinabi doon sa ating revised rules of court, sa ating
Revised on Criminal Procedure, Section 1, Rule 113. Arrest, ito yung definition. Arrest is taking of a person into custody in order that he may bound to answer for the commission of an offense. Pag sinabing offense, marami yan. Okay? Pag offense, punishable under revised penal code. O kaya violation against mga prohibited laws. Kasi dalawa yung ano natin sa Pilipinas. Meron tayong mala in se, punishable under the revised penal code, and mala prohibita. Ito yung mga prohibited laws like Republic Acts. Ano ba yung mga Republic Acts? Okay, ito yon. Number 1, itong pinakasikat na RE 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs, the Comprehensive Drugs Law. Okay? So, meron na tayong definition ng arrest. Arrest is taking of a person into custody in order that he may bound to answer for the commission of an offense. Saan mababasa? Under Section 1, Rule 113 sa ating revised rules of court. Sa ating revised rules on criminal procedure. Okay? Yan yung definition ng arrest. Ang pag-aresto ba, kailangan ba talaga ng warrant sa lahat ng panahon? Ang sagot dyan, in general rule, kailangan talaga ng warrant. Hindi ka pwedeng manghuli ng walang warrant. But doon tayo pupunta sa exemption. Ano ba yung mga exemption natin dyan? Saan naman mababasa? At ano-ano yung mga sinasabi. Okay? So, ito. Under Section 5, doon pa rin. Section 5, iakyat mo lang konti. From Section 1 to Section 5, sa Rules 113, sa Revised Rules of Court pa rin, sa ating citation ngayon, from Section 1, yung sa arrest, ngayon ang Section 5, yung sa exemption. Ano ba yun? Ano ba yun? Isa-isahin natin. Pero, para sa akin, itong number 1 lang ang pinaka-applicable sa security guard. Ito, ano ba yung sinasabi sa, ito yung Section 5A, yung paragraph A. Sinasabi doon, within his presence, the person to be arrested is actually committing or is attempting to commit an offense or to commit a crime. Ito yung pinaka-known na tinatawag lang sa Latin term na in flagrante delicto arrest or caught on the act na gumagawa ng krimen. Kaya si security guard, meron siyang legal basis. Ito yung citation na pwede niyang hulihin yung taong may nagawa na labag sa batas or violation. So, tama na ba? Na huhulihin na lang natin tapos okay na? Ang sagot dyan, hindi pa. Pero kumpletuhin muna natin yung tatlong elements ng pag-aresto without the virtue of arrest warrant. Ano ba yun? Number 2. Ganun pa rin. Sa kanyang presensya, within his presence, the arresting officer has personal knowledge to believe, based on personal knowledge, to believe that the person to be arrested has actually committing it. Ito yung tinatawag yung sa iba na pakano na hot pursuit operations sa PNP, kaya sa NBI. Ito yung pero ito yung pinaka-applicable sa PNP na meron nagawang krimen na talagang hot pursuit nila yung sa operation. Itong namang number 3, sa opinion ko lang, technical to. Kasi sinabi doon, when the person to be arrested has escaped from penal or correctional institution while serving his final judgment, ito yung mga eskapo, kailangan mo pa bang tanungin kung eskapo ba siya o hindi? Kaya hindi to applicable sa security. Yung number 1, pinaka-applicable. Tanong dyan, pwede na ba? Enough na ba yung pag-aresto ng tao na inaresto? Ganun na lang. Ang sagot dyan, hindi pa.
kumpletuhin natin kaya para mas malinaw. Para mas malinaw. Ano ba yung mga kulang? Ito. Dapat si arresting officer ay i-inform niya yung taong hinuhuli niya. Kasi pag hindi, si arresting officer will be liable for the rights of the person arrested. Kailangan mong sabihin o kailangan mong sabihan the person to be arrested kung ano yung rason, the cause, the nature of the arrest. For example, ikaw, Mr. Juan de la Cruz, hinuhuli kita sa nagawa mong kasalanan, pagnanakaw. Ito yung ebidensyang ninakaw mo, mamamahaling gamit, kaya hinuhuli kita. May karapatan kang manahimik. Do you have the right to remain silent? You have the right to have a counsel, probably of his own choice. If hindi niya kayang i-afford, then ang Estado, the state will provide. Ang Estado ang mag-provide sa kanya ng abogado. Tapos, yung ebidensya na huli nyo, kung kaya nyong lagyan ng labilan nyo, tapos i-inventory nyo ano ba yung description, ilan, magkano kayo yung halaga, tapos picturean kasama yung suspect arrested. Pero kaya ba to ng security guard? Halimbawa kung single post lang, talaga magpatulong ka kung sinong pwede makatulong sa iyo. O kung maramihan naman, siyempre andun yung mga SIC, andun yung mga detachment commander, andun yung mga supervisor, andun pa rin yung mga organic supervisor, yung mga security officer, sila na yung gumagawa nito. Okay? So, sana naman ay meron tayong kunting nalalaman patungkol sa paghuli na walang warrant. But ito ang pinaka-importante. Alam mo na yung legal basis, alam mo na yung arrest, alam mo na yung mga technical procedure, pero isa lang masasabi ko as advice na kung gusto mong i-aresto yung isang tao, isipin mo na if you are capable, baka may mangyari sa iyo na hindi maganda. At the end of the time, so isipin muna natin yung safety natin. Kapag sa tingin natin hindi kaya, tawag tayo ng backup. Kaya alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Okay? Maraming salamat po at sana naman makatutulong itong video na to at God bless ating lahat.